Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat at sa gabing ito, kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin at ilang araw din po, Brother Bernard. Hindi Opo. po tayo nakapag-live. But this evening, salamat sa Diyos at muli tayong sasahimpapawid upang ibabahagi po natin ang mga katotohanan, mga salita ng Diyos na dapat po nating malaman. So, ating pong binabati ang ating pong mga minamahal na mga kaibigan, especially na sa mga Sabbath keeper. Happy Sabbath po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit pa man ang ating pong mga kaibigan at mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, nawa po ay nasa maayos na kalagayan ang bawat isa po sa atin sa gabing ito. At atin din pong kumustahin ang ating pong nag-iisang partner from Tigbinan, Camarines Norte, Brother Bernard. Kumusta po kayo diyan kapatid sa inyo pong kinaroroonan sa gabing ito? Magandang gabi po sa ating pong lahat at happy Sabbath po. Okay naman po sa dito sa amin sa lugar. Medyo maulan lang po ng konti. Pero po okay naman po tayo sa gabing ito at sa tulong po ng Panginoon ay palagi na nasa maayos na kalagayan. Yun lang po, magandang gabi po sa lahat po. Happy Sabbath. Okay, salamat Brother Bernard sa inyo pong pagbati at sa gabing ito, isa na naman paksa ang ating pong matutunghayan at mapapanood at mapapakinggan mga kaibigan at mga kapatid. At ito po ay may kinalaman sa kapalaran ng mga masasama. So ito po ang dapat po nating maunawaan kung ano po ang magiging kapalaran sa mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi tumalima sa mga kalooban ng Diyos, mga dapat sundin ng tao at bagkus patuloy pong gumawa ng mga hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. So in short, mga gumagawa ng kasamaan kung saan po mapupunta ang mga ito. So sa gabing ito, bago po natin na mapapakinggan ang patungkol po sa topic na ito ay tayo po muna ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na nagmamayari sa aming pong mga hiniraman na buhay. Sa gabing ito, narito po muli ang inyo pong mga abang lingkod upang patuloy na ibabahagi ang inyo pong mga salita. Una sa lahat, Amang Banal, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa inyo. Saan man kami nasumpungan na nagkasala at nagkulang sa isip man, sa salita at sa gawa, naway inyo po kaming patawarin upang magiging karapat-dapat po kaming pag-aaralan ang inyong mga salita sa mga oras na ito. At maraming salamat, Amang Banal, sa buhay, lakas na patuloy na pong ipinagkaloob sa amin. Lalo tigit sa magandang kalusugan, sa mga pagpapala, material man o espiritual. At sa gabing ito, ang aming kahilingan, sumaaw minawa ang inyo pong banal na espiritu, ang karunungan, kaunawaan at kaalaman sa sumaamin nawa upang maipahayag ang inyo pong mga banal na salita. Ganon din sa mga sumusubaybay ang unawa upang maunawaan ang inyo pong mga salita. At maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang kapurihan ay sa inyo lamang. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Hesus Kristo
na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay paroroon na sa ating pong topic sa gabing ito, the faith of the wicked. So ito po ang ating pong matutunghayan at antabay po kayo mga kaibigan at mga kapatid upang ating pong madagdagan, ika nga ang ating pong mga karunungan tungkol po sa banal na kasulatan sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pong ating pong karunungan na ating pong nakamtan, dadagdagan na lang po natin, Brother Bernard. So hindi ibig sabihin na ating pong bawasan ang mga kaalaman po natin, kundi kung ano po yung ating pong nalalaman about sa mga salita ng Diyos, ito po yung ating pong dadagdagan sa pamagitan ng ating pong pag-aaral. So hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa, tayo na po ay paroroon na sa ating pong pag-aaral at pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong partner. Brother Bernard? Magandang gabi po sa atin pong lahat at happy Sabbath po sa lahat na nakikinig at sa lahat po ng nanonood po sa programa po na ito sa gabi pong ito. At ngayong gabi ay mahalaga ang atin pong bibigyang paksa at ito po ay may kinalaman sa ano ba ang kahihinatnan ng mga masasama at na mga masasamang tao, ano yung kanilang fate na tinatawag or kapalaran ayon sa banal na kasulatan. At kapag pinag-aralan din natin ito, makikita din po natin ano ang kahihinatnan ng mga taong tumalima sa Diyos. So, mahalaga rin yun. Ibig sabihin, pag pinag-aralan natin to, maunawaan din natin kung ano din ang kapalaran ng mga banal na tinatawag po. At dito ang focus natin kalagayan ng mga masasama at ano yung magiging hantungan nitong sanlibutan po natin sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Kasi marami nagtuturo, marami nagsasabi patungkol sa mga huling araw. Ang sabi nila, meron daw 1,000 taon sa lupa, maghahari daw si Kristo, sabi nila. At si Kristo daw ay maghahari dito upang bigyan ng chance yung mga taong masasama na bumalik daw sa Diyos, sabi nila. Pero sa Biblia, dito ngayong gabi pag-aaralan natin sa aklat po ng Isayas, sa buong Isayas 24, ating titingnan po yung may kinalaman sa mga huling araw at ano ba ang magiging kalagayan ng sanlibutan at ng mga masasama na inabutan ng pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya ito po ang ating pag-aaralan. May kinalaman po ito sa tinatawag na mga huling araw o tinatawag na mga theologian na eschatology. Ibig sabihin pag-aaral sa mga huling bagay or sa mga huling araw po. Pag-aaralan natin ang tinatawag na eschatolohiya or mga huling bagay sa mga huling araw po. At yan ang bibigyan nating pangsin gamit po ang Biblia sa aklat po ng aklat ni Propeta Isayas po. Sa next slide po, dito natin titingnan ang aklat po ni Isayas, ang chapter 24 hanggang chapter 27. Pero ano lang po, ang titingnan natin dito ay ilang bahagi po ng chapter 24. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, especially sa aklat po ni Propeta Isayas, meron po yung buong chapter po ng 24 hanggang sa chapter 27 po. Tinatawag po yan na Little Apocalypse. Bakit po tinatawag yan na Little Apocalypse? Kasi po naglalaman po yan ng mga aral at mga bagay na may kinalaman po sa mga huling araw or may kinalaman po sa mga pangyayari na magaganap po sa huling bahagi ng kasaysayan po natin. Kasama yung paano masisira ang sanlibutan, ano ang mangyayari sa mga masasama at ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kasamaan. So yan po ang inilahad po sa chapter 24 hanggang sa chapter 27 po ng aklat po ni Propeta Isayas. Ganun po kalawak ang aklat po ni Isayas. Ito po ay
may pagkakapareho sa aklat po ng Apokalipsis ni John or sa Revelation po, yung huling mga chapter po ng Revelation 19, Revelation 20, Revelation 21, including na chapter 22. So tinatawag itong Little Apocalypse dahil may kinalaman po sa mga huling araw. At tingnan natin sa Isaiah 24, sa next slide po, sa 24 verse 1. Ano po ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa mangyayari sa lupa o ano po ang mangyayari sa mga nananahan po sa lupa? Ganito po ang ating pong mabasa. Narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa at sinisira at binabaliktad at pinangangalat ang mga nananahan doon. Sa verse 2 pa po. At mangyayari na kung paano sa mga tao, gayon sa saserdote, kung paano sa alipin, gayon sa kaniyang Panginoon, kung paano sa alilang babae, gayon sa kaniyang Panginoong babae, kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili, kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram, kung paano sa mapagpatubo, gayon sa pinatutubuan. Yan po. Napakalinaw po ng sinabi po ni Propeta Isaiah. Kung babalikan natin yung verse 1, ang sabi doon, narito, pinawawalan ng laman ng Panginoon ang lupa. Ito pong verse 1 po hanggang verse 4, ito po ay apocalyptic prophecy na may kinalaman po sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ito po ang konteksto ni Propeta Isaiah. Ibig sabihin po, sa pagbabalik po ng ating Panginoon sa lupa, ito po ay pinawawalan niya ng laman, ang lupa po. At ang mangyayari po ay masisira. Sisirain at binabaligtad daw po ang lupa. At ganoon din pinangangalat ang mga nananahan po doon. Sabi doon sa verse 1. Ibig sabihin, napakatindi ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Para po sa mga masasama, ito po ay isang katakot-takot na pangyayari ang pagbabalik po ng Panginoon. Pero sa mga banal na inabutang buhay kasama ang mga binuhay na maguli, ito po ay isang napakadakilang panahon ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Pero sa mga masasama, sila po ay, ang sabi, pinapangalat po sila sa ibabaw po ng lupa. At ang lupa po ay mawawalan ng laman at masisira at babaligtarin po. Ibig sabihin, magkakasira-sira po ang ibabaw ng lupa ayon sa verse 1. At ang sabi pa dun sa verse 2, at mangyayari daw po na kung paano ang mga tao, gaya ng saserdote, kahit po alipin, gayon din sa kanyang Panginoon or yung mga master na tinatawag, at gayon din kahit alila, kahit po mga servant na tinatawag, kung paano sa mamimili, gayon din sa nagbibili, at kung paano sa mapagpahiram, gayon sa manghihiram, kung paano sa magpapatubo, gayon din sa pinatutubuan. So lahat po, walang takas sa harapan po ng Panginoon. Kung ikaw po ay kasama sa tinatawag na mga masasama na abutan sa pagbabalik po ng Panginoon, wala pong pinipili ang hahatulan po ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik po, ayon po sa binasa natin. Ituloy natin sa verse 3 hanggang verse 4 po. Tingnan pa natin yung pagpapalawak ni Isaiah. Ang lupa ay lubos na mawawalan ng laman. Ang lubos na masasamsaman, sapagkat sinalita ng Panginoon ang salitang ito. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanlibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ayan po. Yan ang sabi po ni Propeta
Isaiah, sabi po sa kanyang sulat na ang lupa daw po ay lubos na mawawalan po ng laman. Ibig sabihin, ang binabanggit po ni Isaiah ay hindi pa po yan natutupad. Kasi nga apocalyptic po itong kanyang sinusulat sa chapter 24. Ibig sabihin, hindi pa po yan nangyayari sapagkat may laman pa rin po ang lupa. Ibig sabihin, mangyayari lang po yan sa pagbabalik po ng ating Panginoon kung saan ang lupa po ay mawawalan ng laman, ganun din lubos na sasamsamin ang lahat ng narito po o sisirain po ayon sa sinalita ng Panginoon. At yan po ay matutupad dahil ang Panginoon po ang nagsalita po niyan at hindi po yan pwedeng hindi mangyari. Kasi nga sinabi at ipinahayag na po yan ng Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 4, ang lupa ay tumatangis at nasisira. Nag-flashback po yung pangyayari. Bakit? Kumbaga ibinalik ng Diyos sa verse 4, ano ang dahilan? Bakit po kailangang sirain? O bakit po hahantong sa pagkawasak ang lupa po natin? Kasi po sinasabi dito sa verse 4, ito po ang magiging kahinatnan po ng daigdig po natin. Tumatangis at nasisira, nanghihina at nanglalanta, at sabi pa, ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ganon din po ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, sa verse 4, pinakita po yung kahihinatnan ng lupa, hindi lang pati ang mga nananahan na mga tao po sa lupa. Ibig sabihin po, may dahilan kung bakit hahatulan ang mga nananahan sa lupa kasama po sa masisira ang lupang tinatahanan po nila na tinatawag po nating daigdig. Tingnan natin po sa verse 5, ano yung rason, bakit kailangang hatulan ang sanlibutan at ang tao na nasa loob ng lupa po. Tingnan natin sa verse 5. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ayan po, napakalinaw po. Ano po ang layunin? Bakit kailangang hatulan ang mga nananahan po sa lupa? At ang hahatulan po ng Panginoon, sabi po dito ni Isaiah, na mga nananahan sa lupa ay yung mga tao po na nagdumi or dinumhan po nila. Alin daw po yung kautusan po ng Diyos. Kasi nga po sinalangsang nila ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan o yung everlasting na covenant, yung batas ng Diyos, yung moral na batas ng Diyos kasama ang iba pang batas na ibinigay po sa tao. So kung titingnan natin, ito po ang dahilan po ng Diyos kung bakit igagawad po niya ang hatol sa mga taong sumira po sa lupa. Ibig sabihin, tao din po ang sumira po sa lupa at hindi po ang Diyos. Kasi baka ang igaganti na question ni Satanas sa Diyos ay ang Diyos ang sumisira sa lupa, hindi po. Nilinaw po ng Diyos, sabi kay Propeta Isaiah, na ang tao po ang dahilan kung bakit po masisira po ang lupa o kung bakit po nanghihina at nanglalanta po ang daigdig po na ito. Ibig sabihin, gawa po ng mga nananahan at tao na sinalangsang po ang kautusan. Hindi lang po sinalangsang, ang sabi pa po, binago. Pag sinabing binago, pinalitan nila ng pangtaong mga batas or pangsarili nilang kagustuhan ang ipinalit po sa kautusan po ng Diyos. At ang sinalangsang pa nila, sinira po nila ang tinatawag na tipan or yung covenant, which is the Ten Commandments, at ganun din sinira nila ang relasyon sa Diyos, ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Kaya makikita po natin, ito ang dahilan kung bakit po sa pagbabalik ng ating Panginoon, hahatulan po niya ang lahat po ng mga sumalangsang po sa Kaniya at ang lupa po ay masisira po ng dahil po sa Kaniya o sa kanila po, sa mga tao na sumalangsang po sa kautusan at sinira ang kautusan po ng Diyos. Yan po ang dahilan. Kaya kung titingnan po natin yung mga problema na kinakaharap ng sanlibutan natin ngayon na hinahanapan nila ng solusyon katulad po ng climate change o yung pagbabago ng klima, hinahanapan nila na sinasabi nila maaaring ipatupad yung Green Sunday or Blue Sunday, depende sa kanilang mga batas. At hinahanapan nila ng solusyon, pero ang solusyon nila ay kabaliktaran ng kautusan ng Diyos. Pinapalitan po nila ang walang hanggang kautusan ng Diyos. At ganun din ang kasalanan ng tao, ang sumisira po sa sanlibutan natin dahil sinasalangsang po ang kautusan po
ng Diyos, kaya ang resulta po ay pagkawasak at pagkasira po ng lupa. Tayo din pong tao na sumasalangsang ang magiging dahilan kung bakit hahatulan ang masasama at masisira ang lupa pong tinatahanan po nila. Ibig sabihin, hindi po ang Diyos ang dahilan kung bakit wawasakin ang lupa, kundi binabanggit po diyan ni Isaias na ang tao po ang dahilan kung bakit hahatulan po ng Diyos ang lupa. So malinaw po dun sa verse 1 to 4 kung paano ang mangyayari sa lupa, at sa verse 5 binigay yung dahilan bakit hahatulan po ang sanlibutan at yung mga nananahan po sa sanlibutan po na ito. Dahil po sa pagsalangsang sa kautusan po ng Diyos. Yan po ang malinaw na sinasabi po ni Propeta Isaias po sa mangyayari sa hinaharap, sa pinakadulo ng kasaysayan ng lupa. Tingnan natin dito sa next slide sa isang quotation na binabanggit po ng isang manunulat sa next po. Ayan po. Kung titingnan natin dyan, ayan po sa commentary ni Frederick Murarty sa kanya pong sinulat na biblical commentary sa volume 1 sa page 27. Ang kanya pong commentary sa Isaiah 24, ang sabi niya po, God's word had once established order in the world, ayon sa Genesis 1. The picture is that of a return to primeval chaos. Sinasabi po ng isang nagko-comment na isang tao sa Isaiah 24, yung binabanggit ni Isaiah na masisira po ang lupa, ang paglalarawan po nito ay ito po ay kagaya po ng pagbalik ng daigdig natin sa panahon na wala po itong anyo at wala pong laman, na siyang mababasa po natin sa Genesis 1 verse 2. Basahin po natin yung Genesis 1 verse 2 kung ano yung kalagayan ng daigdig bago po ang paglalang. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ayon po sa Genesis chapter 1 verse 2, yan po ang kalagayan ng daigdig bago po magsimula ang unang araw po ng paglikha po sa lupa. Ibig sabihin po ang lupa po ay walang laman, wala pong anyo, at dyan po babalik ang daigdig po natin sa ikalawang pagbabalik po ng ating Panginoon. Ibabalik niya po ang daigdig sa daigdig po na walang anyo at walang laman. Ibig sabihin yung creation po sa second coming, i-reverse po ng Panginoon ang kanyang creation at babalik po yun sa wala. Maiiwan po ang daigdig na walang anyo at walang laman na siyang binabanggit po ni Propeta Isaiah sa Isaiah 24 verse 1 to 4 ayon sa magiging kainat na ng lupa sa pagbabalik po ng ating Panginoon dahil po sa ginawa ng tao. Ibig sabihin dahil po sa kasalanan, kaya po nasira ang lupa at babalik sa walang anyo at walang laman gaya ng pasimula ayon sa Genesis 1 verse 2 bago po ang paglalang. At sa next slide, sabi po sa sulat pa rin po ni Isaiah, sa Isaiah 24 sa verse 18 po. 24 verse 18 ng Isaiah po. Ganito po ang ating pong mabasa. At mangyayari na siyang tumatakas sa kakilakilabot na kaingay ay mahuhulog sa hukay, at siyang sumasampa mula sa gitna ng hukay ay mahuhuli sa silo, sapagkat ang mga dungawan sa itaas ay nangabuksan, at ang mga patibayan ng lupa ay umuuga. Ayan po. Sabi po ni Isaiah sa verse 18 ay sabi po, ito po ang mangyayari po sa lupa sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ang sabi,
na siyang tumataka sa kakilakilabot na kaingay ay mahuhulog sa hukay, at siyang sumasampa mula sa gitna ng hukay ay mahuhuli sa silo, sabi po ni Isaya, sapagkat ang mga dumawan sa itaas ay nakabuksan at ang mga patibay ng lupa ay umuga. Yan po ang mangyayari po sa mga masasama sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Sila po ay mga nagsisitakas po dahil po sa takot, at sila po ay mahuhulog po sa tinatawag na hukay na magsisilbi po nilang libingan sa loob po ng 1,000 taon na binabanggit sa aklat naman ng Apokalipsis. So yung inilalarawan po ni Isaias po sa verse 18 ay sa panahon po yan ng pagbabalik po ng ating Panginoon, kung saan mauuga po ang patibayan or foundation po ng lupa na tinatawag po natin. Uugain po ito ng pinakamalakas na earthquake sa ikapitong salot bago po o hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. At sa panahon po na yan, mayroon pong mga magsisitakas dahil po sa pagkatakot po sa nagaganap po na pagkawasak po ng lupa. At kung titingnan po natin, yan po ang binabanggit ni Propeta Isaias. Ituloy po natin sa verse 19 hanggang verse 20 kung ano pa po ang paglalarawan po ni Isaias. Ang lupa ay nagibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Ang lupa ay gigiray na parang lango at mauga na parang dampa. At ang kanyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi na magbabangon. Napakalinaw po ng sinabi po sa verse 19 at saka po sa verse 20. Ang lupa ay sabi diyan, nagibang lubos. Totally po, nasira po ang daigdig po natin. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Hindi po natin kayang ilarawan ang magaganap na pagkawasak po ng lupa sa ikalawang pagbabalik po ng ating Panginoon. At sa verse 20, napakalalim po ng paglalarawan at napakatalim ng paglalarawan po ni Isaiah. Sabi, ang lupa ay gigiray na parang lango at mauuga na parang dampa. Kung nakakita po kayo ng lasing na hindi na po makalakad dahil sa sobrang kalasingan, ganun po ilarawan ang mangyayari po sa lupa. Para po siyang lasing na lango po sa alak. Ganun po uugain po ng Panginoon ng lupa. Ganun din para pong bahay na tinatangay po ng hangin or inuuga po ng malakas po na hangin. Ganun po ilarawan ang mangyayari po sa daigdig po natin sa pagbabalik po ng ating Panginoon. At sabi, at ang kanyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi magbabangon. Yan po ang sabi po ng ating propeta na si Isaias ayon sa kanyang sulat na may kinalaman po sa mga huling bagay, sa mga huling araw po, na may kinalaman sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ganun po katindi ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Kaya baka iniisip nila ang pagbabalik ng Panginoon ay tahimik, sikreto at hindi malalaman. Hindi po totoo ang rapture or secret rapture na tinuturo ng popular na aral po sa karamihang Kristiyano po ngayon. Ang pagbabalik po ng ating Panginoon ay maingay, ganon din po ay kakilakilabot para po sa mga masasama. Kaya yan po ang pinapakita sa sulat po ni Isaias. Yan po ang paglalarawan ng pagbabalik ng ating Panginoon in connection po sa magiging kalagayan po ng lupa. At saan po natin makikita yung ganyan din paglalarawan na sinasabi ni Isaias? Makikita din po natin yan sa Apokalipsis 6 sa verse 15 hanggang sa verse 17. Basahin po natin ano ang mangyayari sa mga masasama at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. 16. At sinasabi nila sa mga bundok
at sa mga bato. Mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Yan po. Napakalinaw po ng paglalarawan po ni John o ni Juan sa Apocalypse 6:15 to 16 na ano po daw ang mangyayari sa mga masasama ang konteksto ni Juan po diyan. Makikita po natin, sabi sa verse 15, ang lahat daw po ng mga hari sa lupa, ibig sabihin mga matataas ang katungkulan at mga prinsipe, mga pangulong kapitan, kasama po ang mga mayayaman, mga makakapangyarihan, pati po alipin o layaman, lahat po ng mga masasama, ito po ang kanilang kapalaran sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Sila po ay magsisitago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok, ay sasabihin po nila na sila po ay takpan na lamang or tabunan po ng mga bato, ng mga bundok dahil po ayaw po nilang makita ang kaluwalhatian po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Kasi nga po, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pagkawasak po para po sa kanila. Sila po ay mawawasak sa harapan po ng kaluwalhatian po ng Panginoon. Kaya sila po ay magsisitago dahil po sila po ay guilty sa kanila pong kasalanan. Kung nakakita kayo ng isang taong guilty sa kasalanan, ang kanila pong reaksyon na makikita nyo, sila po ay tatakas sa hatol ng batas na sinalangsang po nila. Ganon din po ang mga taong sumalangsang po sa kautusan po ng Diyos. Sa pagbabalik po ng Panginoon, dahil guilty po sila sa pagsalangsang sa kautusan, ang kanilang reaksyon po sa harapan ng Diyos na hatol po sa kanila ay sila po ay magsisitakas or magsisitago dahil po guilty po sila sa nagawa po nilang kasalanan. Kaya kung tayo po ay patuloy na magiging bahagi sa mga taong sumasalangsang, ganyan po ilarawan ang mangyayari po sa mga taong mga transgressor ng kautusan po ng Diyos. Guilty po sila, kaya po sila nagsitago or nagsitakas po sa mga yungib dahil po ayaw nilang makita ang kaluwalhatian po ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin dun sa verse 24 ng Isaias, sa binanggit natin kanina, same lang po yan ng binabanggit ni John. Parehas po sila ni Isaias ng tinutukoy about sa kalagayan ng lupa, sa pagbabalik ng Panginoon at sa kainatnan po ng mga masasama. At ganun din po inilarawan ni Juan sa Revelation 16, Apocalypse 16, sa verse 17 hanggang 21. Ano po ang mangyayari sa lupa po sa panahon na ang Panginoon po ay babalik po sa ikalawa. At ibinuhos ng ikapito ang kaniyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na." At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kaniyang kagalitan. Continue, brother. Opo, hanggang 20 po. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Yan po. Ganyan po ilarawan ni Juan ang mangyayari po sa lupa sa panahon po ng ikapitong salot. Ibig sabihin sa dulo na po ng pitong salot, pang pitong salot na po yan. At sa panahon po na yan, darating din si Kristo sa dulo habang nagaganap po ang dulo ng ikapitong salot po.
Ibig sabihin po, sa ikapitong salot, magaganap po ang tinatawag na great earthquake or pinakamalakas na lindol na hindi pa po tumama sa lupa. At yan yung inilalarawan ni Isaias na ang lupa po ay iindayob po sa pagkawasak po. Dahil po tatama ang pinakamalakas na lindol ayon po sa sulat po ni Juan. At ganun din po uulan ng tinatawag na hailstorm. Ibig sabihin kasabay po ng final earthquake ay hailstorm din po. Kaya hindi lang po lindol kundi sinasamahan pa po ng iba't ibang sakuna sa ibabaw ng lupa at sa himpapawid po ng lupa. Storm sa himpapawid, sa lupa naman po ay earthquake. At ang mangyayari po, ang bawat pulo, ibig sabihin ang lahat ng kalupaan po sa lupa kasama mga bundok po ay hindi po masusumpungan sapagkat magsisitakas po sila at magsisiindayob po sa pinakamalakas na pagkawasak po nila ayon po sa paglalarawan po ni Juan sa aklat po ng Apokalipsis na inilalarawan din po ni Isaiah sa Isaiah 24 verse 20 yung binasa natin kanina. Nagaya po ng lasing at gaya ng bahay na inuuga, ganun po ilarawan ang pagkawasak po ng lupa po ayon po diyan sa sulat po ni Isaiah dun sa binasa natin sa 24 verse 20. At ang sabi po diyan ni Isaiah nga sa kanya pong aklat, sabi niya, one is reminded of Revelation 16, yung binasa natin kanina, ano yung mangyayari sa mga masasama. At ganun din, sa Revelation 16, 17 to 20, ay yung mangyayari po sa lupa. Ibig sabihin, kapag tumama po yung pinakamalakas na earthquake at yung final storm na darating po sa lupa before po ang second coming ni Jesus Christ or sa panahon mismo habang nagaganap ang pagbabalik po ng ating Panginoon. At ano po ang mangyayari po sa araw, sa buwan, at sa bituin na nilikha po ng Panginoon sa kanyang paglalang. Kasi nga po, aalisin or sisirain po ang kanyang nilikha sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Mateo 24 verse 29 po. Tingnan natin ano ang mangyayari sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa kalangitan po. Datapuat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Binabanggit po dyan sa winito po ni Jesus Christ sa Matthew 24 verse 29, pagkatapos daw po ng kapighatian, yung ibig sabihin po yung pitong salot na ibibilis po sa dakilang Babylonia. Ibig sabihin, pagkatapos po ng pitong salot, ay ang sabi, masisira po, mawawala po ang araw, magdidilim. Ganun din po ang buwan, wala na po ng liwanag. At pati pa mga bituin sa langit ay mga lalaglag daw po ayon sa sulat po ni Mateo na winika po ni Jesus Christ. At pagkatapos po niyan, sabi sa verse 30, ay ang Panginoon po ay makikita po ang tanda ng Panginoon, ang pagbabalik po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang verse 30 after po na maganap ang kapighatian po. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Yan po. Malinaw po ang binanggit or winika po ni Jesus Christ na sa panahon po, pagkatapos ng malaking kapighatian or tribulation na binabanggit o yung pitong salot sa aklat po ng Apokalipsis, darating po ang Panginoon po sa ikalawa. Ang anak po ng tao ay darating na muli at ang lahat po ng mga masasama, ang sabi po ni Mateo, ay magsisitaghoy po ang lahat ng angkan sa lupa at mga kikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasa mga alapaa po ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
yan po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Magsisitagpoy po ang lahat ng taong mga makasalanan. Yan po ang kahinatnan ng mga taong masasama or mga makasalanan po. Sila po ay magsisitagpoy sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Yan po ang sinabi ni Mateo po at winika po ni Kristo. Magaganap po yan pagkatapos ng kapighatian. Sila po ay sabi nga ni Isaiah, sila po ay mahuhulog sa hukay, gaya ng binasa natin kanina sa Isaiah 24. Pare-parehas po si Isaiah, si Mateo, si Juan ang binabanggit patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ang magiging kalagayan ng lupa at ano ang magiging kapalaran po ng mga makasalanan or mga masasamang tao po. At ang sabi, sila po ay magsisitaghoy, magsisitakas at ang lupa po ay mawawalan ng anyo at mawawalan po ng laman. Masisira po ang lupa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ganyan po ilarawan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nakakatakot po yan para sa mga masasama. Pero sa mga matuwid, hindi po yan nakakatakot sapagkat aagawin sila ng Panginoon sa mga alapap. Hindi sila mapapahamak sa final earthquake at sa pagkawasak po ng lupa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po ang tanong sa next slide, ilan po ang naiwan? Ilan ang natira? Ito ang tanong. Kung marami pong mga angkan sa lupa ang magsisitaghoy, ilan kaya ang naiwan na buhay sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon? Sino ang makatitindig sa harapan ng kordero na siyang nandun din sa aklat ng Apokalipsis 6, yung tanong na sino ang makatitindig sa harapan ng mukha ng kordero? At yan din ang tanong dito ni Isaiah, ilan kaya ang natira? Basahin natin sa next slide sa Isaiah 24 sa verse 6. Ilan po kaya ang natira or naiwang buhay sa pagkasira ng lupa or sa pagbabalik ng Panginoon? Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Kapansin po natin sa sulat po ni Isaiah, marami po ang mga taong nananahan doon sa lupa ang nangasunog po sa kaluwalhatian ng dakilang Panginoon po natin na si Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Dahil po, kinatulan po niya lahat ng guilty sa kautusan po ng mga masasama. At sila po ay mamamatay sa kanila pong kamatayan o pagtulog po sa lupa. Pero po ilan ang naiwan? Sabi po ni Isaiah, nangagilan ang tao. Ibig sabihin po, kakaunting tao lang po ang naiwan. Malinaw po, meron lamang pong remnant na naiwan po na hindi po namatay sa pagbabalik ng Panginoon. At ito po yung inabutang buhay ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kasama po nila ang mga binuhay na mga maguli na sinasabi ni Pablo na sa tunog, sa pag-iip ng pakakak o ng trompeta, ang mga patay na nangabuhay na nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mga maguli at makakasama po nila itong mga remnant na naiwan po na buhay. Ibig sabihin po, kakaunti lang po ang nakatindig sa harapan ng Panginoon na buhay po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So malinaw po, kung nakakalungkot, Biblia ang nagsabi na mas marami po ang masusunog sa ibabaw ng lupa sa halip na ang mga matitira pong buhay dahil ang sabi, iilan lang daw pong tao ang naiwan pong hindi po nasunog sa konteksto ng Isaiah 24 verse 6. Ganyan po sa second coming, meron pong titindig na buhay at sana po nandun tayo. Kung abutan man tayo ng panahon po ng pagbabalik ng ating Panginoon. At hindi tayo abutan dun sa mga masusunog na mga makasalanan. Kaya yan ang sagot doon sa ilan ang naiwan o ilan ang natira at ilan ang nakatindig sa harapan ng kordero. Ang sabi, very few are left. Kakaunti lang po ang natira or naiwan po, sabi po ni Isaiah po.
Parang kagaya din po yan nung panahon po ng baha, sa panahon ni Noe, nung iginawad po ang hatol sa sanglibutang makasalanan po, kakaunti lang din po ang natirang buhay. Basahin po natin ang Genesis 7:22 hanggang 23 po. Chapter 7 po. 22 hanggang 23. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. At nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa, at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan o sa barko to o sa arko. Malinaw po sa sulat po ni Moses sa kanyang tala sa aklat po ng Genesis na kakaunti lang po ang natira nung dumating po ang hatol ng Panginoon. Ang sabi, ang natira lamang daw po ay si Noe at ang mga kasama niya, yung kanyang pamilya at mga anak po, asawa ng kanyang mga anak, sila lang po ang natira sa na nakapasok po doon sa arko na ginawa po ng Panginoon nang dumating po ang bahang gunaw o yung tinatawag na hatol po. Ayon po sa sulat ni Moses. Kakaunti lang din po ang natira sa hatol na iginawad po ng Panginoon. Ayon dyan sa Genesis chapter 2 verse 22 to 23. Tingnan po natin sa next slide. Sa sulat naman ni Pedro, sa unang Pedro chapter 3 verse 20. Ilan daw yung natira? Sabi diyan sa panahon ng bahang gunaw o nung hinatulan ang lupa ng tubig or ng baha. Ganito po ang ating mabasa. At ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Malinaw po ang sulat po ni Pedro. Sa panahon po ng baha, nung hatulan po ang sanlibutan po natin dahil sa kanilang kasamaan at kasuwailan, sabi po dyan sa sulat ni Pedro, ang natira lang daw po, ang sabi kakaunti at ang bilang po nila ay 8 kaluluwa o 8 persona lang po ang nakaligtas po sa bahang gunaw sa panahon po ni Noe at yun po yung pamilya ni Noe ang nakaligtas po sa baha. Kakaunti po, remnant lang din po ang naiwang buhay sa panahon po ng bahang gunaw. Ganon din po sa pagbabalik ng ating Panginoon, sabi nga sa sulat ni Isaias, kakaunti lang din po ang tumindig na buhay o naiwang buhay sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Ayon po sa sulat po ni Isaias na ating pinag-aralan po. At tingnan natin sa next slide po. Ayan po. Kung titingnan po natin, sabi dito, bukod po sa mga masasama na hatulan ng Panginoon at sila po, ang kahinatnan po nila ay pagkawasak, mapupugnaw po sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero meron din binabanggit na mga heavenly hosts, bukod po sa mga kings doon na nasa lupa na parurusahan po ng Panginoon or hahatulan sa pagbabalik. Kasama po sa hatulan ang mga heavenly hosts. At alin itong mga heavenly hosts na hatulan po ng Panginoon sa ikalawang pagbabalik po na binabanggit po niya. Basahin po natin ang Isaiah 24 verse 21. Tingnan ulit natin po yung konteksto. Kung ang mga tao lang ba na nasa lupa ang hahatulan. Titingnan po natin. At mangyayari
Sa araw na yaon, na parurusahan ng Panginoon ng hukbo ng mga mataas sa itaas at ang mga hari sa lupa sa ibabaw ng lupa. Papansin po natin, may dalawang grupo po na mga masasama ang parurusahan po ng Panginoon. Una, yung mga hukbo ng mga matataas sa itaas. Ibig sabihin, mga heavenly hosts. Ibig sabihin, nasa langit po ito. Dating mga nilalang po ito sa langit. At pangalawang grupo ng mga masasama na hatulan o parurusahan po ng Panginoon sa pagbabalik po niya ay ang mga hari sa ibabaw ng lupa o yung mga taong masasama po na naging mga hari or masasama sa ibabaw po ng lupa. So dalawa po ang grupo. Meron pong mga hukbo ng langit na parurusahan at meron namang mga hari sa lupa ang parurusahan po. At sino po itong mga hukbo ng mga matataas sa itaas na parurusahan po ng Panginoon? Tingnan po natin dito sa next slide po. Sabi po dito sa sulat sa slide, sabi po sa next po. Yan po. Sa next pa po. Ayan. Sabi nga po, there are two groups po or may dalawang grupo po na parurusahan or hahatulan po ng Panginoon na si Jesucristo po sa kanyang pagbabalik. Ang unang grupo po ay ang mga makalangit na lipi. At ang ikalawa naman ay ang mga makalupang lipi or mga hari sa lupa. Pero sino itong mga hukbo ng langit po na parurusahan po ng ating Panginoon? Tingnan natin po sa next slide kung sino itong mga hosts or mga hukbo ng langit na nasa itaas na parurusahan po. Basahin po natin ang Ephesians or Efeso 6 verse 12 po. Sapagkat ang aking pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan. Isa-isa po ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na ang atin daw pong pakikibaka or spiritual warfare. Kasi nakikipagdigma po tayo spiritual. Kasi baka isipin natin, ang pakikibaka lang natin ay laban sa laman at dugo or sa kapwa nating tao. Spiritual, hindi po literal. Kasi baka isipin ng iba makikipagdigma tayo ng literal. Hindi po. Kundi spiritual war ang gagawin po natin. At sino po ang babakahin natin, tatalunin natin? Hindi lang po ang laman at dugo, kundi kasama po sa tatalunin natin ang pamunuan, kapangyarihan, mga namamahala sa kadiliman ng sanlibutan, at laban daw po sa mga espiritu ng kasamaan na mga nasa dakong kaitaasan. So ito yung tinutukoy ni Isaias na parurusahan ng Panginoon na tatalunin din po natin sa tulong ni Kristo. Ibig sabihin po, meron pong mga nilalang na masasama din po na hindi tao. At ito po yung sabi nga ni Pablo na mga espiritu ng kasamaan na mga nasa dakong kaitaasan. Ito po yung mga espiritu or mga anghel na nangahulog po sa lupa or si Satanas, kasama si Satanas mismo. At ito po ang ating tatalunin sa pakikipagbakang espiritual po na ito sa sanlibutan. Kasi panalo tayo. Panalo si Kristo sa cross, atin ang sanlibutang ito, kailangan silang palayasin sa lupang mamanahi ng mga banal, sabi ni Jesus Christ. Kaya kailangan natin silang palayasin sa lupa po ito dahil hindi sila nararapat sa daigdig po na ito dahil atin po ang lupa na ito na mamanahin daw po ng mga maamo at mga banal. Ibig sabihin po, parurusahan at tatalunin po natin yan. At si Kristo po sa kanyang pagbabalik sa ikalawa, hahatulan po niya hindi lang ang mga tao na may laman at dugo, kundi pati po ang mga espiritu na mga nahulog dito sa lupa, ang mga anghel po na dati ng Panginoon po. At yan po ay hahatulan po ng Panginoon sa kanya pong pagbabalik. Sa next slide, kung ating titingnan, ito yung binabanggit ni Isaiah na dalawang grupo po ng mga masasamang nilalang po. Una
ay ang mga heavenly host, ito po yung mga angel or mga nagkasalang mga anghel na inihulog po sa lupa kasama si Satanas. At ikalawa, yung mga hari sa lupa, ito po yung mga flesh and blood or yung human beings. Ibig sabihin, dalawang being, mga beings po or group of beings po ang parurusahan ng Panginoon sa second coming. Una, ang mga angelic beings or spiritual being at ikalawa, ang mga human being or flesh being po. Sila po ang hahatulan at ito po ay ang mga masasama po. Hahatulan po ng Panginoon sila sa ikalawang pagbabalik. At kasama din tayo sa hatol sa loob ng 1,000 taon na sinasabi rin ni Pablo na hatulan natin ang mga anghel, si Satanas at ang mga tao pong mga masasama sa loob ng 1,000 years natin dun sa langit. Kaya po, yan ang sabi ni Isaias na parurusahan po ng Panginoon sa kanyang pagbabalik po sa ikalawa. Tatalunin po ng Diyos ang mga lahat ng mga makasalanan po. At dahil nga, panalo tayo sa the great controversy po na ito. Ang panig natin na panghahawakan ay si Kristo. Kaya kung ayaw nating mapasama dito sa hatulan ng ating Panginoon, siguraduhin natin na secure natin ang sarili sa panig ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng kaligtasan po, na tinanggap natin, na ipinanalo ni Kristo po laban kay Satanas na nag-angking siya po ang Panginoon ng lupa. Inagaw ng ikalawang Adan na si Jesus Christ po. Si Jesus Christ ang ating ikalawang Adan, ang ating comforter na sumasa atin hanggang sa huling araw na ito na ating hinihintay sa ikalawang pagbabalik upang hatulan ang lahat ng mga masasama, tao man or mga anghel na nagkasalang espiritu po na nahulog dito sa lupa na ating binabaka sa spiritual warfare po na nagaganap hanggang sa kasalukuyan. At paano tayo nakikipagdigma? Na binabanggit doon ni Pablo, spiritual po yung war natin. At ano ang ginagamit natin para talunin po sila? Gamit po ang tabak, ang espiritu, ang salita po ng Panginoon. So dalawa yung simbolo ng tabak, spirit at saka po word of God. Ibig sabihin, katulad ditong ginagawa nating paghahayag ng salita po ng Diyos, tinatalo natin ang anumang espiritu ng kasamaan sa paligid po natin. Kaya kung isa tayo sa maghahayag ng salita ng Diyos, magpoproklama po ng salita ng Diyos, nakikipagdigma po tayo sa puwersa ng kasamaan sa sanlibutan po na ito. Kaya yun ang bilin sa atin, i-proclaim ang walang hanggang mabuting balita at gawin nating alagad ang lahat po ng mga bansa. Iproklama natin ang kanyang ebanghelyo at ang kanya pong salita. Dahil po ang kanyang salita ay tabak. At yan ay tabak, tumatagos yan. Sabi nga sa New Testament, tumatagos hanggang sa kaibuturan, hanggang sa kasukasuan, tumatagos po ang tabak po ng Diyos, ang salita po ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay masakit po ang katotohanan. Kaya yan po ang ginagamit nating tabak sa pakikipagdigmang spiritual po na ito. Gaya ng ginagawa natin ngayon na nagpo-proclaim tayo ng Word of God. Tabak ito na tumatalo sa mga espiritong nasa paligid po natin or mga prinsipyo ng kasamaan na nasa ating paligid at isipan, ito po ang tatalo. Kaya panghawakan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito ay tabak ang ating gagamitin sa pakikipagdigma po na ito. Ayun po, basahin nga natin yung nasa verse po na yun, yung nasa sulat sa Hebre, para makita po nila yung sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ayan po, napakalinaw po ng sabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Ganyan po katibay ang salita po ng Diyos. Matalas daw po sa alinmang tabak na naimbento sa sanlibutan. Yan ang tabak na ating hawak po, na dapat nating gamitin. Dahil dalawa po ang kanyang talim, hinihiwalay po niya ang kaluluwa at espiritu. Tumatagos po siya sa ganong
prinsipyo po. Ganun po katalas ang salita po ng ating Panginoon. Kaya kung mayroong mga tao na tinatamaan ng salita ng Diyos, masakit po yan sa kanila. Kung guilty po Yes. sila sa maling ginagawa po nila or maling naunawaan nila. Kaya ganun din sa mga prinsipyo o mga aral na natanggap ng mga tao na hindi po totoo or magagawa lang ng tradisyon, kapag tinamaan sila ng salita ng Diyos, masakit po yan para sa kanila. Kaya ganyan po katalas ang tabak ng Panginoon po or ang kanyang salita po na ginagamit po natin. Kaya hahatulan ng Panginoon ang lahat ng mga makasalanan gamit po ang kanyang tabak ayon sa Revelation 19. Kung makikita nyo sa Revelation 19, dumarating si Kristong nakasakay sa kabayo at merong lumalabas na malaking tabak sa kanyang bibig. Ibig sabihin, siya po ang Word of God. Kung ating babasahin po yung aklat po ng Apokalipsis 19 sa huling mga talata po ng Revelation 19. Kung ating titingnan po yan dyan sa aklat ng Revelation. Sa next slide po, tingnan natin kung ano pa ang sabi dyan po sa sulat. Sa Revelation 19 verse 19 po, basahin po natin. Ganito po ang ating mabasa. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbakal laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Yan po. Yan din po yung inilalarawan ni Propeta Isaias na ang mga hari sa lupa ay hahatulan po ng Panginoon. At yan na po yung second coming po sa Revelation 19 verse 19. Hahatulan po ng nakasakay sa mga kabayo at may kasamang mga hukbo o mga anghel po ng langit. Ito po ay si Jesus Christ. Hahatulan po niya ang lahat po ng mga hari sa lupa or nananahan po sa lupa ng mga masasama po. Yun po ang hahatulan. At ang mga matuwid naman, ibibigay niya po yung reward. Hindi po hatol ang ibibigay sa mga matuwid, kundi yung reward. Kung babalikan niyo yung parabola ng mga manggagawa sa ubasan, meron pong reward ang mga manggagawa po ng Panginoon. At ang reward po na ibibigay ng Panginoon, pare-parehas po ng sukat ng denaryo. Kahit anong oras po sila naging manggagawa. Katulad natin sa mga huling araw, tayo ay nasa ika-11th hour ng mga manggagawa or alas 5 ng hapon sa orasan ng Roman clock or sa Hebrew clock ay 11 o'clock sa orasan. So hahatulan, reward, hindi hatol. Bibigyan ng gantimpala ang lahat ng mga manggagawa sa pagbabalik po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng pantay-pantay na ibibigay na denaryo po sa lahat ng manggagawa. Pero sa mga masasama, ang ibibigay po sa kanila ay hatol, ang tabak po ng Panginoon, ang tatapos po sa kanila. Hahatulan po sila at mapupugnaw po sila sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun po ang sabi doon. Sa next slide, kung ating titingnan, ang tanong ay, what will be the punishment of the heavenly host in the kings of the earth? Ano yung parusa na ibibigay daw sa kanila kung mangyari na yung pagbabalik ng ating Panginoon? Sa next slide po, tingnan natin yung Isaiah 24 verse 22. Balikan natin yung verse 22. Ano ang mangyayari sa mga masasama daw po? 24:22. At sila'y mga pipisan, gaya ng mga bilanggo na mga pipisan sa hukay, at masasarhan sa bilangguan, at pagkaraan ng maraming araw ay dadalawin sila. Yan po, malinaw po. Sa second coming po, ang lahat po ng mga masasama, sila po ay mahuhulog sa hukay po. Mga pipisan po sila sa hukay at masasarhan po sila sa bilangguan daw po. Na ang sabi ni Isaias po ay maraming araw bago po sila dadalawin uli. Ibig sabihin, ang tinutukoy po dyan ni Isaias ay ang 1,000 years po. Yung maraming araw po dyan ay ang tinatawag na 1,000 years sa aklat ng Revelation 20. Ibig sabihin, sa loob po ng 1,000 years, ang lahat po ng mga masasama,
sila po ay nangapisan sa hukay, patay po lahat ng tao. Pero yung mga hukbo ng langit, sila po ay buhay, pero masasarahan po silang nakabilanggo po sa loob ng 1,000 years, kasama po si Satanas. Si Satanas lang po ang buhay, kasama ang kanyang mga anghel, na sila po ay masasarahan dito sa lupa, at ang buong daigdig po ang magsisilbing libingan po nila at hukay or bilangguan po ng mga espiritu na nagkasala po. Yan po ang mangyayari sa loob ng maraming araw or 1,000 years bago po sila dadalawin uli ng Panginoon upang igawad ang final executive judgment po sa kasalanan at sa makasalanan po. Tingnan natin sa next slide. Ano ang sabi patungkol dun sa hukay na kalalagyan ng lahat po ng mga masasama. Sa next slide po, sa sulat po ni Jeremiah, sa Jeremiah 38 verse 6. Ganito po ang ating mabasa. Jeremiah 38 verse 6. Nang magkagayoy, sinunggaban nila si Jeremias at inihagis siya sa hukay ni Malkias na anak na hari na nasa loob ng bantay, at kanilang inihugos si Jeremias sa pamamagitan ng mga lubid. Inihagis po ito. At sa hukay ay walang tubig, kundi burak, at lumubog si Jeremias sa burak. Ganyan po ilarawan ang taong pinaparusahan po sa konteksto ng classical context po ni Isaias po. Kaya yung context ni Isaias po sa Isaiah 24, kung paano po sila ihulog po sa hukay, kung paano rin naranasan ni Jeremias, ginamit lang natin yung analogical example ni Jeremias, kung paano po siya inihulog sa hukay. Ganon din ang mangyayari po sa mga taong makasalan, katulad po ng binabanggit po diyan sa binasa natin sa Book of Jeremiah, na katulad din na nangyari po kay Joseph nung siya po ay inihulog din po sa hukay. Diyan sa Genesis sa verse 37 verse chapter 37 verse 24. At kanilang sinunggaban at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. Ayan po. Katulad na nangyari kay Joseph nung inihulog po sa balon, kung makikita po natin sa konteksto ni Joseph, pagkahulog sa balon sa kanya, nagsilbi po yung nahulog siya sa kalaliman. Ang ginamit dyan na term ay pit or balon po sa ang translation. Pero sa Hebrew, ang kahulugan po niyan ay nagsisilbi siyang lugar ng kung saan po siya panandalian, na doon po siya ilalagay muna bago po siya pakawalan. Ibig sabihin po, yung hukay na tinutukoy ni Isaiah sa kanyang sulat sa chapter 24, na magiging kahinatnan ng mga masasama po, sila po ay ihuhulog sa hukay or sa lupa po na walang anyo at walang laman, na magsisilbing libingan po nila sa loob ng 1,000 years, at yun po ang magsisilbi nilang pansamantala na magiging kalagayan po or bilangguan naman para po sa mga makasalanang espiritu katulad ni Satanas at mga anghel na nangahulog po sa lupa. Sa next po. Sa next pa po. Sa next po. Ayan, kung titingnan po natin dito, yung kalaliman na binabanggit kung saan inihulog ang mga masasama ayon sa sulat po ni Isaias. Tingnan natin yung kahulugan sa konteksto ng aklat ni Isaias pag sinabing kalaliman. So, or libingan, na magsisilbi po nilang libingan. Basahin natin ang Isaiah 38 verse 18 po. Ganito po ang ating mabasa. Sapagkat hindi ka maaring purihin ng libingan, hindi ka maaring ipagdiwang ng kamatayan,
Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaaasa sa iyong katotohanan. Ayan po. Ang hukay po or Sheol sa wika pong Hebreo, ayun po ang magsisilbing kahinatnan po ng mga lahat ng taong mga masasama sa pagdating po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, wala pong buhay na tao sa loob ng 1,000 years sa lupa. Kasi nga ang lupa ay nasira, na naging walang anyo at walang laman, natuyo ang tubig, naging walang laman po ito. At ang lahat ng tao ay patay, at ang lahat naman ng espiritong nagkasala, si Satanas at ang mga anghel po niya, sila pong lahat ay nakabilanggo po sa lupang ito sa loob ng maraming araw or 1,000 years sa aklat ng Apokalipsis. At ito yung magsisilbi nilang Sheol or libingan po ayon sa sulat ni Isaias po. So malinaw po pag sinabing hukay, pansamantalang kalagayan po nila. Parang kagaya ng experience ni na Joseph at Jeremiah. Pero ano lang po yun, example lang natin sila Jeremiah at Joseph. Pero ito ay patungkol naman sa mga masasama ang tinutukoy ni Isaias po sa kanyang sulat po. Diyan po sa next slide. So malinaw po, sabi diyan, the pit is not only a place of confinement for the living. The word is also synonymous with death and the grave sa context po ng Hebrew or Sheol sa wika pong Hebrew yung libingan. We shall see in the moment that Satan and his angel will be confined to the abyss in a living state. Malinaw po, yung dalawang grupo ng mga masasama, yung mga heavenly hosts, si Satanas at mga anghel, buhay po sila sa loob ng 1,000 years, pero nakabilanggo po sila. At yung isang grupo naman ng mga masasama na mga tao, sa loob ng 1,000 years, patay naman po sila. Nasa libingan po sila, nangatutulog po sila. Naghihintay sila ng ikalawang pagkabuhay na maguli or second resurrection pagkatapos ng 1,000 years. At yan po ang paglalarawan po sa konteksto ng Isaiah at 24. Tingnan po natin sa next slide. At pagkatapos ng 1,000 years or maraming araw, ano po ang mangyayari sa kanila? Sabi nga dun sa binasa natin kanina sa Isaiah 24:22, sabi, after many days, they will be punished. Malinaw po, hindi pa po tapos ang unang hatol na iginawad sa kanila sa second coming. Ibig sabihin, yung hatol sa second coming ni Kristo, partial yung execution ng judgment doon. Pero yung final executive judgment, magaganap po yun after po ng 1,000 years. Yun na po yung lake of fire na tinutukoy sa aklat ni Juan sa Revelation 20:14-15 na siyang final executive judgment na tinatawag nating dagat-dagatang apoy, na ibubuhos po ang apoy na nagmumula po sa langit. Yun po yung final na punishment na tinatawag po sa theology na annihilationism or pagkawala po nila or pagpuksa. Ang pupuksain po doon lahat ng mga makasalanan, yung dalawang grupo, yung mga taong nagkasala or impenitent sinner at yung mga nilalang na mga espiritong mga anghel at si Satanas na nagkasala po. Lahat po sila ay ibubulid po sa dagat-dagatang apoy sa executive judgment po after ng many days or after ng 1,000 years po, sabi ni Isaiah. At yun na po ang walang hanggang kamatayan na tinatawag or second death or ikalawang kamatayan sa aklat ng Apokalipsis na binabanggit po ni Juan. Yan po ang kahihinatnan or kapalaran po ng mga masasama or ng mga wicked people or impenitent sinner po. Kaya yung pinakatanong or title dun sa simula ng tinalakay natin, ano ang magiging kahihinatnan po ng mga masasama? Ito po ang punishment, ang final executive judgment po after ng 1,000 years or many days na tinutukoy ni Propeta Isaiah. At yan po yung dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, yan po ang magiging kahinatnan ng mga taong sumalangsang po sa kautusan, binago ang walang hanggang tipan ng Diyos, sabi ni Isaiah. Yan po ang kanilang fate or kahihinatnan po. Kaya kung ayaw natin mapabilang dito sa parurusahan po sa dagat-dagatang apoy po na ito, nawa po ang pananampalataya sa namatay doon sa cross ay tanggapin po natin ng 100% sampalatayanan po natin ang namatay dahil si Kristo po ang namatay sa gitna po natin upang hindi natin maranasan ang executive judgment sa lake of fire na binabanggit po
ni Prophet Isaias po. Kaya mapalad po, ang sabi, mapalad ang mga mapapasama sa unang pagkabuhay na maguli dahil hindi na po nila matitikman ang ikalawang kamatayan. At mapalad din yung inabutang buhay sa pagbabalik ni Kristo dahil hindi po nila mararanasan ang ikalawang kamatayan po. Kaya yun lang po sa gabing ito na ating pinag-aralan. Ano ang kahinatnan ng masasama? Malinaw po. Sa isang chapter lang na pinag-aralan natin ng chapter 24 na apocalyptic book ni Isaias, sinagot po ni Isaias kung ano ang kahinatnan ng mga masasama. At ito po ang final execution sa kanila or judgment sa lake of fire po na tinutukoy ni Juan. Yan po ang kahinatnan ng masasama. At ganoon din ang lupa, sinagot po ni Isaias, ang kahinatnan po ng lupa ay masisira sa pagbabalik ni Kristo at hanggang sa loob ng 1,000 years, may iwan po itong sira sa loob ng maraming araw. Yun lang po at marami pong salamat. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa inyo pong pagpapaliwanag regarding po sa ating pong pinag-aaralan sa gabing ito. At malinaw po na talagang kakilakilabot ang sasapitin doon sa sinabi sa Isaiah 24:6, 5 up to 6, di po ba? Na talagang ang nangyari, nadumhan ang lupa dahil sa mga taong sumasalangsang sa kautusan ng Panginoon. At talagang mayroon pong kaparusahan, Brother Bernard. At ating pong batiin, Brother Bernard, ang ating pong mga kaibigan na sumusubaybay sa gabing ito. Diyan po sa ating pong kapatid sa Quezon City, sa may pinagkaisa. Kay Sister Judith Suerte Albotra. Happy Sabbath din po, Sister. Kay Sun City Mutoking, happy Sabbath. Happy Sabbath din po, Sister. And then kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo, happy Sabbath din po sa inyo dyan sa Pililla Rizal, Sister Vicky. At ganoon din sa ating pong masigasig na kapatid dyan sa may Pinagkaisa Church, Brother Nimrod Miloria Piral. Happy Sabbath po, brother. And ganoon din sa ating pong elder dyan po sa Pinagkaisa Church, Brother Rinaldo Asina Saranan. Happy Sabbath, Igsoon. Maayong gabi kaninyong tanan. At ganoon din sa ating pong kapatid, Sister Nelfa Tumuling Piracho Guyo. Good evening po and happy Sabbath. At ang kanyang mensahe, God bless sa ating lahat na nakinig sa aral ng ating Panginoon. So God bless po sa mga salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa gabing ito. Ganon din sa ating pong masigasig din po na evangelist, Brother Josue J.P. Mahusay Jr. Happy Sabbath, brother. At sa lahat ng ating pong mga kapatid at mga kaibigan dyan po sa may parting yung pinuntahan namin last Sabbath sa may San Francisco, Quezon, dyan sa kay Tatay Victor Olarte at ganoon din sa kaniyang apo kay Sister Jillian Asis. Ganoon din sa ami pong pinagdausan, tahanan po ng ating pong kapatid, kaibigan dyan sa may San Francisco. Doon tayo last Sabbath, Brother Bernard, nagsamba sa kanila. Nakabisita po tayo doon sa pangunguna ng ating pong masigasig din po na kapatid, Brother Arsenio
Katamko. At doon tayo nagdaos sa may doon tayo nakapagsamba sa may Cabiao, no? Sa may lugar ng Cabiao, doon lang din sa San Francisco, sa may Noval family. Nakalimutan ko yung first name ng ate pong nabisitahan doon, Brother Bernard, pero Noval family sila. At sa kanyang mga anak din na narito sa may parting Tagig. Siguro kung may panahon, mabisitahan din po natin yung kanyang anak. Dito lang, malapit lang sa ating kinaroroonan, Brother Bernard. So sa lahat-lahat, magandang gabi po at happy Sabbath sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa. Ganon din dyan sa ating pong kapatid, Brother George Piling sa may Tagig, I think, sa Tagig or Las Piñas ngayon. Ating pastor dyan, Pastor Batuto. So sa lahat-lahat ng ating pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa sa The Last Trumpet at wala naman pong mga karagdagan at katanungan, Brother Bernard. So tayo po ay magtatapos na sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Tayo po ay manalangin sa inyo po, kapatid. Para po sa pagtatapos po ng ating programa, tayo po ay manalangin po para sa gabi. Amang banal, muli po kami po ay nagpapasalamat sa programa po namin isinagawa sa araw po ng Sabat. Yes. At ganoon din po sa mga napakinggan po namin aral mula po sa sulat ni Isaias patungkol sa mga magaganap sa huling araw, kahinat na masasama at nawa ay huwag kami mapabilang po sa mga hatulan sa dagat-dagatang apoy sapagkat Yes. ang pananampalataya ni Kristo namin kay Kristo ang nagsalba sa amin mula sa walang hanggang kamatayan at ang nasa amin ang buhay na walang hanggan. At ito po ang hinihiling namin na palaging hawak po namin habang nabubuhay sa lupa po ito. At ganoon din ang mga nakinig, nawa po maikalat din nila ang mabuting balita, ang salita po ng Diyos na siyang tabak na maging kaisa po sa pakikipagdigmang spiritual po na ito upang talunin ang pwersa po ng kasamaan at kadiliman po sa sanlibutan ito hanggang sa ang pagbabalik ng Panginoon ang humatol po sa lahat ng mga masasama. At ganoon din kung ano man po ang kahinaan, pagkukulang, mga pagkakasala sa bawat isa po ay nawa po ito po ay patawarin sa inyo pong mga harapan. At ang lahat po ng ito ay aming pong hinihiling po sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming personal na tagapagligtas. Amen. Okay, thank you so much, Brother Bernard. So, huling mensahe po para sa ating pong mga kaibigan at mga kapatid na laging sumusubaybay po sa ating pong programa. May pahabol kay Boss Danila Ili. Shout out, Boss. Magandang gabi po, Bossing. Happy Sabbath po. Ingat sa pagmamaneho. Ingat sa biyahe po, boss. At back to you, Brother Bernard. Huling mensahe po sa ating pong mga sumusubaybay. Ayan po. Happy Sabbath po sa lahat at magandang gabi po sa ating patuloy po tayo sa ating programa. Okay, maraming salamat, Brother Bernard. Regards po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan po sa may Tigbinan. At ikumusta nyo kami, Brother Bernard, ating mga kapatiran dyan. At sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong pwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner, Brother Bernard, sa Tigbinan, Camarines Norte, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabarzon area, Pastor Roel Batuto, Norte area, Pastor Dante Banda,
Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Masbate Area, Pastor Makadat. Palawan Area, Pastor Mirare. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi. Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.